Meron kaming overview na for rent today. And then after nun, diretso kami sa Consul ng Pilipinas. Magre-register kami for 2028 election. Nandyan yung Consul ng sana walang nakatira dun sa overview para makapag-video ako. I think 10 times na mas malaki kaysa dun sa gym sa treetop, 18th floor. Oh my God. Walk-in closet na may access din sa bathroom. And dito tayo mag-breakfast sa Dedoch. Ang laki ng serving. Ang ganda. I think mga apat na rin yung application na nasubmit namin pero wala pang bumabalik or wala pang feedback. Siran lang yung pumunta dun sa Woodward para i-view yung unit pero nakita ko rin yung mga picture and napakaganda niya. Sobrang nasa gitna siya ng downtown tapos 40th floor tapos 700 plus square feet. Hindi ko sure kung ilan yung 700. So, 700 square feet, 2 square meters. Kasi square meters lagi, mas sanay ako sa square meters. 65 square meters siya. Which is malaki for us na sanay kami na between 20 to 30 square meters lang lagi yung unit na tinitiran. So, yun yung top priority namin. Pero 2 weeks na since nag-apply kami and wala pa ring response. Second choice namin is yung Spectrum. Medyo hindi siya high level na katulad ng sa Woodward na 40th floor. Pero nasa 4th floor po siya. Pero gitna rin siya ng downtown. Sobrang lapit niya sa library. Pero ayun, sabi kapag halimbawa umabot ng 2 weeks tas walang response yung mga broker, ibig sabihin binigay nila sa iba yung unit kasi nung time na nag-visit kami, lalo na dun sa Spectrum, marami kaming kasabay. May Chinese family kami nakasabay and I think nag-apply din sila. So, ayun. Pero maghihintay pa rin siguro kami ng konti kasi napakaganda ng both units. Sobrang aga namin sa downtown. Oh my God. Magbe-breakfast muna kami. Tapos meron kaming overview na for rent today. And then after nun, diretso kami sa Consul ng Pilipinas. Magre-register kami for 2028 election. First time namin bumoto dito sa Canada. And napakaganda ng araw ngayon. Sunny day the whole week for the next susunod-sunod na 7 days. Dire-diretso sunny day na napaka-rare ngayong ganitong panahon sa Vancouver. So yun yung Canada Place, nandyan yung Consul ng Pilipinas. And around 3 p.m. kami pupunta dyan mamaya para mag-register. Binigay niyang process sa'yo kanina, you can do that online. Ito yung water drop na nagsisimbolize daw ng relationship ng water sa earth. Mukha siyang giant douche. Ang daming cormorant. So yan yung mga ibon na nakakalangoy. Mas madalas silang sumisisid kaysa lumilipad. And may mga seagull din. And dito tayo mag-breakfast sa Dedoch or Dudoch. Let's see. Just for 2. Let's go. Maganda yung loob nung restaurant nila. Modern. Is that just for drinks, okay? Thank you. Okay, yeah. Parang gusto ko to, chicken and avocado omelette, pero marami pa silang ibang choices. Oh my God. Hash and eggs. Actually, parang gusto ko rin ng Nutella French toast. Pero parang more of dessert siya. Oh my God, hindi ako makapili. Do you have coffee? We have creamer milk on the side or Yeah. cappuccino. Yeah. For me, just black. Black. Perfect. I'll bring it. Thank you. And we're also ready to order. Let me call the server. Okay. Thank you. Are they refillable? Yes. Wow, thank you. It's coming. No. Alright, and refillable yung coffee nila. Bigyan natin ng creamer. Dutchman style yung orderin ko. So, I would like to have the breakfast Dutchman style. Sausage scrambled. great. Multi-grain sourdough or white toast. Sourdough. And on the side, fruit, avocado, or salad. Fruits. Great. Perfect. I'll get these. Thank you. Thank you. Malawak yung buong interior ng restaurant nila and sobrang high ceiling din. Hindi rin masyadong dikit-dikit yung mga lamesa. So merong malaking space para sa mga tao na tatayo, pupunta somewhere else. Hindi siya sobrang siksikan. Although maraming tao this morning. Ang ganda rin ng fresh yellow flowers na nandito. Terno siya sa yellow na coffee cup na binigay nila sa akin. And breakfast platter with sausage. Thank you. Here you have
have some condiments, then I'll bring you more coffee. Yes, water. yes please. Great. Thank you. Oh my God. Ang laki ng serving. Ang ganda. Potato, sardo, sausage, omelette, scrambled egg, fruits. Tapos ito yung kairan. May avocado, omelette. Feta cheese yata yung toppings niya. Tapos sardo din yung kanya. Pero oh my God, let's go. Excited na ako tikman yung sausage. Iba yung style ng sausage nila. Masarap naman. It's good. Let's try the egg. Would you like more coffee or are we okay? Maybe later. Great. Perfect. Lagyan natin ng pepper. Oh my God, hindi ko alam kung paano gamitin yung pepper. Gusto mo ng pepper? More? Ang smooth sobrang smooth, hindi mo ramdam. Hindi katulad nung yung mga pepper dispenser sa grocery. Ito hindi mo siya ramdam. Okay na yan? Let's go. Ang sarap ng scrambled egg nila. Oh my God. Ito yung pinaka-amazing na makita dito sa Vancouver. Sunod-sunod na sunny day. Well, may isang cloudy day and apat na partly cloudy pero okay na yan, we'll take it. Ang ganda rin ng view ng harbor sa labas. Super sunny. And kita dito yung Grouse Mountain. Ayan, yung paakyat ng gondola sa taas ng bundok. Hey, let's go! So, ito yung I think pang-6 or pang-7 na. Lakas ng hangin. I-check namin na for rent and I think mga 4 na rin yung application na nasubmit namin pero wala pang bumabalik or wala pang feedback. Pero usually 2 to 3 weeks normally nagre-reply yung mga property owner at saka agents nila kung kami ba yung napili nila na mag-rent dun sa property nila. So far wala pa kaming nare-receive na feedback and karamihan dun sa mga in-apply namin mga sobrang ganda at saka mga sobrang gusto talaga namin na properties. Malapit na tayo dun sa site. I think ito na yung, dito sa side na to, yung condo. And okay yung kalsada niya, tahimik. I mean, may traffic pero hindi ganun kaingay. Hindi katulad nung venue ko nung nakaraan na, oh my God, may bus stop sa harap and crowded yung baba nung condo. Ito yung itsura niya sa labas. Sana walang nakatira dun sa view para makapag-view ako. Yun yung struggle kasi kapag halimbawa mag-view tapos may tenant pa. Ang awkward kumuha ng mga video kapag may mga nakatingin or alam mong may mahagip kang ibang tao dun sa video. Okay, so ito yung lobby area nila and so far ito yung pinaka hindi busy na malaking lobby area na napuntahan ko. Although dalawa lang yung elevator nila pero I don't think kailangan ng maraming elevator kapag ganitong hindi naman sobrang matao yung lobby. Hindi ko sure kung bakit laging may harang na ganito yung walls ng mga elevators dito. Pero second floor lang tayo. Nandun lang yung viewing facilities. Oh my God, ang laki ng gym nila. Oh my God, sobrang, I think 10 times na mas malaki kaysa dun sa gym sa treetop. It is! Oh my God, yeah. Nice. Ito yung working space. So good. Yeah, HDR cable I think it is, and yeah. We can just stream from our laptop, right? Oh, okay. Anong floor to? 18. 18th floor. Oh my God. These are done. Tingnan natin yung... Ito yung view. 18th floor pa lang to, pero oh my God. Nice. We're actually used to the warmer weather. Oh, perfect. This is actually okay. But it's not summer yet, and it's already very warm, so yeah. Yeah. Loves it. And I get that your washroom has 2 doors. It's like it's directly connected to the bedroom. Yeah, it's a nice bonus. Oh yeah, and this area here could be used as a little office. And it also has 2 doors. Yes. Yes. And as you can see, it also has instant laundry in all our units. So it's really nice.
Ang ganda nitong stove nila bago pa siya. And dalawa yung sink. Yeah, so ito pa lang yung first. We like this one, but we still want to see the other two. This one's, strong start. Yeah. Okay, and ito yung pangalawa. 24th floor, medyo mataas na. And may balcony rin siya dito na may access diretso sa bedroom. Same yung kitchen, dalawa yung sink. Lived here before, or Oh, yes. Yes. Nice. everything's good. Yeah, super cool. Yeah. Come on in. Ito yung bedroom nila. Merong parang walk-in closet na may access din sa bathroom na diretso. So, oh my God. Then yung bedroom may access din diretso sa balcony. 24th floor. And east facing to. So, mas gusto ko pa rin yung nauna. I don't know. Ito yung third and yung last. And 30th floor. Oh my God. So, napakataas na nito. Kita na yung Falls Creek. And sa kabila, yung Burrard Inlet. Oh my, English Bay pala. Pero mas, ito yung pinakamaliit sa tatlo. Same yung setup nila ng kitchen. Dalawa rin yung sink, may fridge, ito yung bathroom, bathtub. I noticed this is the only room that doesn't connect the bathroom to the bedroom. Yeah, so hindi connected. Yung dalawa kasi, nauna, connected yung bathroom sa bedroom and sa living room. So ito hindi. Ito yung bedroom. Oh my God. I don't know, parang ito yung pinakagusto ko sa lahat. Okay, so friendly. Yeah. So, pet-friendly rin sila. Pwedeng magpasok ng aso, pusa, whatever. Super pet-friendly sila. Ngayon, mag-apply din kami dito, pero I think guarantee na matatanggap yung application namin. First choice ko yung pinakamataas dito sa tatlong building na to. Pero I think, I don't know, mas maliit kasi yung pinakamataas yung pinakamaliit din. Pero napakaganda ng view. So, I think mag-spend muna kami ng ilang days para pag-desisyonan talaga kung ano yung pinaka-final na choice namin. Dito sa 6th floor ng Canada Place yung Philippine Consul. And sana hindi masyadong mahaba yung process ng pag-re-register as a Philippine voter dito. Well, I guess we'll... Oh my God, sobrang ang bilis ng process. Parang pagka-fill out ng form, nireview lang nila yung mga fill out ko, tapos biometrics, tapos na. Kailangan ko na lang maghintay ng announcement sa 2028. I think gusto ko ng beef, original nila, and then spicy garlic. Yeah, beef, spicy garlic. And I think yun lang. Nagdadalawang isip ako dun sa beef spicy kasi yung spicy nila dito, spicy talaga. Sanay ako sa mga spicy sa Pilipinas, pero yung spicy ng Japanese at saka ng Korean, oh my God. Thank you. Can I please have the beef spicy garlic? And then thin noodles and additional seaweed topping. Yes. This one? Yeah. Nori? Yes. Nori is this one. What about just the seaweed? Yeah. That will be all. Yeah. Thank you so much. Beef spicy garlic, noodle, and seaweed extra. Yes. Thank you. May free matcha ice cream, What if? Leave a Google review, show your server, and then get a free matcha. Oh, you should. Yeah. Let's go. So may free matcha ice cream sila pag nag-leave kayo ng Google review, tapos ipapakita nyo lang din sa server. Kukunin natin lahat ng mga free beef. Thank you. Ang laki, oh my God. Look. Oh my God. Wait. Ito yung spicy garlic beef. And ang ganda ng kutsara nila. Ano yun sa'yo? And vegetarian yung kairan. Oh my God. Okay, let's go. Tikman muna natin yung sabaw. Oh my God, ang spicy nga niya. Ngayon, hindi ko na sure kung kaya ko ba siya kasi pumasok agad sa ilong ko. And ito yung add-on natin na seaweeds. Ang ingay dito. Sigaw sila ng sigaw. Sarap. Ito yung beef. Okay. Ang sarap ng beef. Tikman natin yung noodles nila. Nag-struggle ako.
It's so good. Alright. Habang tumatagal, parang natotolerate ko naman yung anghang. Yeah, oh, thank you. Tikman natin yung mango cheesecake nila. Ang sarap. Oh my God. I think second runner up to sa blueberry cheesecake. Nabusog ako. And meron pa tayong 1.5 hour para mag-ikot-ikot. Sobrang lapit lang natin dun sa theater. Sabi ni Ran may maganda daw ditong lakaran. So let's go. Para siyang late night market. Ang mura lang ng apple, $1.99 per pound. Oh my God. Actually, ang mumura dito. Mas mura kaysa sa grocery. $1.39 lang yung oranges. And malapit lang to dun sa mga in-applyan namin na condo. So far, 5 yung na-view na namin na condo and 3 doon yung sinabmitan namin ng application. And hoping kami na makuha namin yung sa Woodward. Yun yung pinaka maganda sa lahat ng mga na-view namin. And 40th floor, kita yung buong English Bay. Okay, may nakita kaming tindahan ng mga halaman. And ang tawag dyan? UFO? UFO plant? Oh my God, ito yung mga halaman na marami sa Pilipinas and mahal sila dito. Pero siguro kung bibili ako ng halaman, yung mga native lang dito, yung mga local dito, para hindi sila masyadong alagain. Yung parang ang hirap magdala dito ng mga halaman na galing tropical tapos nag-winter dito na sobrang lamig. Parang kawawa naman sila. Hindi sila sanay sa ganong environment. Nakita namin tong Lebanese sandwich spot dito. Ito try namin siya. Ito yung Lebanese pistachio cheesecake and umorder din sila ng Lebanese coffee. Malakas, matapang masyado. Tikman natin tong Lebanese coffee. Oh my God. Ang tapang niya, para na siyang, oh my God, para na siyang whiskey. Parang liquor, no? Yeah, para na siyang liquor. Pero dito ako excited sa Lebanese pistachio cheesecake. Oh my God. Second cheesecake of the night. Hindi ko sure, medyo masarap kasi sobrang masarap kasi sa yung Japanese mango cheesecake kanina. Pero hindi naman nagpapahuli to. I think mas masarap lang ng konti. Konting-konti lang naman yung Japanese mango cheesecake kaysa dun sa Lebanese na mango cheesecake. Pero the best pa rin for me yung New York blueberry cheesecake. Meron pa tayong konting time, so lakarin lang natin to hanggang sa pumatak ng mga bandang 8:00, tapos bumalik na tayo. And ang crowded ng restaurant na to, parang ang daming tao. Oh my God. Ang haba ng pila niya sa labas, oh my God, blockbuster. And karamihan dito mga Italian restaurants. And meron dito ang $5.99 na cheesecake. Ito yung pinakamura sa lahat. Or ka-price niya yung Japanese na cheesecake. Pero hindi ko sure kung anong klaseng fruit yung nakatap sa kanya. Okay, may pila na sa labas. Which is hindi ko na-expect dahil medyo maaga kami ng mga 30 minutes. And yan yung panonoorin natin, burlesque. And yung crowded na kaagad. Thank you. Are taking pictures and videos allowed inside? Tastefully. They're gonna make a little announcement. Okay, all right. Oh, thank you. Ready? So, diretso na tayo sa theater kasi busog pa ako and mahaba rin yung pila ng popcorn. Hindi ko sure kung kita ba kung ano yung nasa screen, pero combination daw to ng stage play and variety show. Naka 15 minutes break lang yung show, pero oh my God, literal na burlesque talaga siya. Masipag mag-reply yung broker ng Woodward nung first week, pero ngayon parang 3 times na kami nag-follow up sa kanya kung ano yung status ng application. Hindi na siya nagre-respond. Siguro sobrang busy niya na talaga or nabigay niya na nga siguro talaga yung unit dun sa
sa iba, which is really sad kasi parang excited talaga ako makita. Hindi ko nakita in person yung Woodward, pero based dun sa mga picture nung view, sobrang napakaganda niya. Pero ngayon, I don't think makikita ko pa siya. Napaka high demand nung lugar na yun. Pero ayun, nakakalungkot lang. Pero I think it's a strong message na hindi kami na-approve dun sa mga application na yun para dun sa mga units na yun, which is ang hirap tanggapin kasi parang na-visualize ko na yun yung next na titira namin, na dun na kami magstay. Pero, well, ganun talaga. Pero ayun, thank you sa panonood. Kita-kits ulit next vlog. Bye.